Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 72 ang bilang ng mga nasawi sa lalawigan ng Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes sa September 30. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, nasa 294 ang bilang ng mga nasugatan habang umaabot naman sa 170,959 mga individualo katumbas ng 47,221 families ang apektado ng malakas na lindol. Naitala naman ang 597 ng mga kabahayang nasira kung saan 501 ang partially damaged habang 96 naman ay totally damaged. Samantala, sa record ng Department of Public Works and Highways at Provincial Government ng Cebu, 87 na ang naitatanang infrastrukturang naapektuhan din ng malakas na pagyanig. Nauna nang umapila ang Department of Transportation sa airline companies ng libreng sakay naman para makapaghatid ng relief goods sa mga nasa lanta ng lindol. Itinigil na ang search and rescue operation sa Cebu matapos makumpirma ang accounted na ang lahat ng nawawalang residente dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan. Ang PNP spokesperson Brigadier General Randall Tuanyo, tinapos ang kanilang hanay ang operasyon simula pa kagabi. 3 pang bangkay ang narecover bago formal na idiniklarang tapos ang search and rescue operations dahil para sumampa na sa 72 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol. Tiniyak naman ni Tuanyo na nakatutok na ngayon ang pamahalaan sa relief at rehabilitasyon habang nananatiling naka-red alert status ang buong Central Visayas para sa tuloy-tuloy na disaster response. Samantala, nag-ikot si Vice President Sara Duterte sa iba't ibang bayan sa Cebu ngayong araw upang personal na kumustahin naman ang mga residente at makiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol. Dumating ang pangalawang pangulo sa bayan ng Medellin kagabi para suriin ang kalagayan ng mga naapektuhan. Kaninang umaga nagpaambot siya ng pakikiramay at pagbibigay suporta sa mga pamilyang nagdadalamhati sa naturang bayan. Bumisita rin si BP sa mga lamay ng 10 nasawi sa landslide sa Hacienda Filomena sa Bogo City kung saan nangako siya ng financial assistance para sa mga apektadong pamilya. Panoorin po natin ang presensya ng Vice President. Nagdala may cash assistance sa ilaha kay para mapalit nila itong mga paninahang lanon sa paghaya, sir. Tapos magsunod ang mga kauban sa food and non-food boxes namo. Ang non-food boxes namo na dito itong mga gina-request sa tanan ang tanang banig. O sa food boxes namo, sir, ang katong bugas at dalata. Samantala, personal namang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu matapos ihanagin ng magnitude 6.9 na lindol ang Bogo City. Kinamusta ng Pangulo ang sitwasyon ng mga biktima kasama si Cebu Governor Pam Baricuatro. Partikular na binisita ng Pangulo ang relocation site para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa barangay Polambato na lubos na nawasak din ng lindol. Kasama rin ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Inatasan naman ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang lahat ng simbahan at sa Archdiocese na dasalin ang Orasio Imperata para sa integridad, katotohanan at katarungan bilang tugon sa talamak na korupsyon sa bansa. Sa pastoral letter, iginit ni Advincula na ang korupsyon ay isang moral at spiritual na krisis at hindi lamang usaping politikal at pang-ekonomiya. Kasabay nito, pinag-utos ng kardinal na palitan ng Orasio Imperata ang Prayer of the Faithful sa lahat ng misa at patunugin ang mga kampana tuwing alas 8 ng gabi bilang panawagan laban sa katiwalian. Epektibo ang kautusan simula Oktubre 4 kasabay ng Memorial of St. Francis of Assisi. Nanawagan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer at kumpanya sa Cebu at karatig lugar na naapektuhan ng lindol na magpakita ng malasakit at pangunawa sa kanilang mga manggagawa. Kasunod dito ng mga reklamo laban sa ilang business process outsourcing o BPO firms na umano'y pinilit pa rin pumasok sa trabaho ang mga empleyado matapos ang pagyanig. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang hindi pagpasok ng mga manggagawa dahil sa nangyaring emergency ay hindi dapat ituring na
na paglabag. Iginit din niya na dapat bigyan ng tulong ang mga empleyado bilang bahagi ng corporate social responsibility ng mga kumpanya. Pinaalalahanan din ng DOLE ang mga manggagawa na unawain ang kalagayan ng kanilang mga employer at idaan sa maayos na dialogo ang mga hinaing upang maiwasan ang tensyon sa lugar ng trabaho. Samantala, naghain ng formal na reklamo sa DOLE Region 7 ang grupong BPO Industry Employees Network Cebu laban sa ilang kumpanya dahil sa pagpilit na pagtrabahuin ng mga empleyado matapos ang lindol. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumampa na sa 40 ang bilang ng mga napaulot na nasawi. Bunsod naman ang habagat at magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, pinakamaraming casualty ang naitala sa Bicol Region na may 20, sinundan ng Cagayan Valley na may 8. 4 ang napaulot na nasawi sa Cordillera Administrative Region. Tig-2 naman sa Central Luzon at Central Visayas at tig-1 sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas. Sa kabuang bilang, 4 ang kumpirmado validated casualty habang 14 naman ang patuloy pang nawawala at 41 sugatan. Tinatayang umabot sa 4.4 milyong individual o katumbas ng 1 milyong 1.1 families ang naapektuhan ng kalamidad sa 15 rehiyon sa bansa. Samantala, sa iba pong mga balita, dapat nang maghanda ang mga residente ng Isabela at Aurora Province dahil sa posibleng pagtama naman ng bagyong Paulo. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa hanggang sa severe tropical storm category ang bagyo mamayang gabi bago ito maglandfall bukas ng umaga. Bukod dito, mayroong high pressure sa taas ng bagyong Paulo kaya may posibilidad na magbago ang kilos nito. Sa kasalukuyan, huling namataan ng bagyo sa layong 530 kilometers mula sa silangan ng Infanta, Quezon Province. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso nga abot sa 90 kilometers per hour. Dahil may kabilisan ng bagyo, inaasahang lalabas na ito ng kalupaan ng Luzon bukas ng gabi at aalis ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga. Kasalukuyang nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar: southern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Ifugao, eastern portion ng Mountain Province. Nakataas naman ang signal number 1 sa Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na inalok siyang maging head ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Sa exclusive interview ng DZRH kay Magalong, na dati ring special advisor ng ICI, sinabi nito na tinanggihan niya ang offer matapos sabihin sa kanya na kailangan niya mag-resign sa posisyon bilang mayor. Ngunit ikinagulat naman nang kinuha pa rin siyang special advisor. Samantala, naniniwala naman ang alkalde na may nasagasaan siya sa investigasyon, dahilan para paghinitay siya at magdesisyon na tuluyan na ang mag-resign sa komisyon. Narito si Magalong. Yes, oo. Noong September 3 kasi tinawagan ako ni Sec Vince. Sinabi nga sa akin na I'm being offered the position of head of the commission. Nung binanggit sa akin na I have to resign as mayor, sabi ko, I cannot resign as mayor. Wag niyo na lang ako isama dyan, sabi ko. Tutulong na lang ako. Kung ano maibigay kong tulong, sabi ko. Pero nagulat na lang ako na sinabi nga sa akin na, sir, nasa kon ka pa rin, you will be part of the ICI, not as a member of the commission, but you will help in the investigation. Kaya ako naman, excited din ako dahil gusto kong makatulong eh. Pero after 2 weeks, lumalabas na ayaw naman nila ako mag-imbestiga. Kaya sabi ko, useless lang yung effort ko dito. You struck some nerves. Ano pong, Kaninong nerves kaya? po ba yun? At siguro, hindi ko muna ako magsasalita. Confident ako na I struck some nerves. Siguro iniisip ni Mayor Magalong, ang gulo nyo naman kasing kausap. Ibig sabihin lang nung may he struck some nerve, talagang mayroong malaking pinunong ugat na kapag nasa ling mo, partner,
mamamatay ang buong katawan. At saka hindi lang yun, the fact na it is an impossible offer. Kumbaga, he was asked to resign as a mayor, di ba? So, parang saang kalulugar doon? So, naiintindihan natin si Mayor Magalong doon. But anyway, speaking of ugat, ayan, ang ating susunod na balita, yan na si Herbosa. Malapit ka na rin. Ito ang matapang na pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Benji Magalong laban kay Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa na dapat din umanong imbestigahan sa isyu ng korupsyon. Sa exclusive interview ng DZRH kay Magalong, dating Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sinabi nito na hindi lang dapat Department of Public Works and Highways o DPWH ang imbestigahan. Ayon sa alkalde, dapat na imbestigahan din ang DOH sa isyu ng korupsyon at katiwalian. Tahasang pinangalanan ni Magalong ang kalihim ng ahensya na anya ay nasa front of sight nila dahil sa mga nangyayaring korupsyon. Narito po muli si Baguio City Mayor Magalong. Pangalawa, hindi lang dyan, natatapos dyan. Meron pa yung DOH. Akala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Malapit ka na rin. Ganun, no? Marapit So, na hindi rin. lang DPWH? Hindi yan. Marami pa yan. Pero, Sa nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Kaya akala nyo, so far so good, wala kayo sa front site namin. Malapit na kayo dyan. Malupit yun, partner. Not only because we're taking that statement as a face value, pero partner, para sa isang dating mataas na general ng PNP at mahusay na maging isang investigador at may iniingatang pangalan, para ikaw ay pangalanan na isa ka pa. Diretso Isa no? ka pa Oo. Ang prangkat, Diba? diretso. Oo, matindi yun. Kung ako siguro sa Secretary Ted Herbosa, alam ko naman sa sarili ko, partner, kung bakit nasabing ganon. Secretary Ted, kung ako sa inyo, ako'y magre-resign na rin and I will tell all para magkaroon ng value ang inyong resignasyon at maging kabahagi kayo ng paglilinis ng dumi at kalat at Makatulong kayo. at mga nakakarimarim na basura ng korupsyon dito sa ating bansa. Resign, Secretary, and tell all. Samantala, pinadidisbar ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte si Regional Secretary Jesus Crispin Remulla at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagdadala sa kanya sa dahig sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Bukod kay Remulla, kasama rin sa pinadidisbar si Defense Secretary Gilbert Teodoro, DOJ Undersecretary Nicolas Felix at Prosecutor General Richard Padulon. Ayon kay Attorney Israelito Torion na naghain ng petisyon sa Korte Suprema, ang reklamo ay hiwalay at walang kinalaman sa mga pagtutol sa nominasyon na Remulla bilang susunod na ombudsman. Samantala, buhay pa rin ang kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng pork barrel scandal. Ito ay matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang apela ni Estrada na ibasura ang 11 counts ng graft charges laban sa kanya. Ibinatay ng Anti-Graft Court ang desisyon sa bisa ng testimonya ng mga testigo ng taga-usig. Kabilang ang 3 empleyado ni Janet Lim Napoles ang tinaguri ang pork barrel queen scam. Ayon sa Sandigan Bayan, natukoy sa patutoo ni na Benher Lui, Marina Sula at Merlina Sunas kung paano nailipat sa bogus na NGO ni Napoles ang kanyang Priority Development Assistance Fund. Ang kanilang testimonya ay nagtugma din sa naunang findings ng 2012 Commission on Audit Report sa PDAF mula 2007 hanggang 2009. Batay sa record, 183 million pesos mula sa PDAF ni Estrada ang nasabotahe ni Janet Lim Napoles. 32 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri.